Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa bisperas ng deadline, naghain ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot niya rin kung bakit hindi na niya kayang tumakbo para sa isang national position at binanggit ang sakit na cancer. Nagpahaging din ang dating Pangulo sakaling imbitahin sa Kamara kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon. Tinutukan yan live ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Mel, Emil, Vicky, aasahan ang Duterte-Duterte tandem sa pinakamataas na mga posisyon sa Davao City matapos ngang maghain na ng kanilang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagka-alkalde ng lungsod at Vice Mayor naman ang anak niya na si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte. Pasado alas 4 ng hapon, magkasamang dumating sa tanggapan ng COMELEC Davao sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang mag-ama naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ang dating Pangulo ang siyang tatakbong Mayor ng Davao. Ang anak namang si Baste, bababa para maging kanyang Vice Mayor. Nauna namang naghain ng COC para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kahapon, inanunsyo na ng dating Pangulo ang kanyang plano. Hindi mangyayari ang pinalutang ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps na ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng Pangulo kung bakit mag-Vice Mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Wala nang idinagdag na detalye tungkol dyan ang dating Pangulo. Kasabay ng anunsyo kahapon, sinabi ni Duterte ang handa siyang humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa drug war ng kanyang administrasyon. Noong isang buwan, inimbitahan ang dating Pangulo na humarap sa komite matapos siyang idawit sa pagpatay sa mga Chinese drug lords sa Bilibid noong 2016. If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Makakaharap ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rodcubos, founder ng Christ the Healer International Missions Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may kaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban, totoong pagbabago. Katandem niya bilang vice-alkalde ang dating empleyado ng City Government of Davao na si Rodora Barcena. Vicky, sa ating panayam kay Pangulong Duterte ay sinabi niyang gusto pa niyang magsilbi sa Davao City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV. Kasunod ng pagpapadeport ng mga dayuhang nagpapatakbo ng Pogo, mga Pilipino naman ang napaulat na nagtutuloy ng kanilang operasyon. Kabilang dyan ang iligal na pasugalan at pang-i-scam. Nakatutok si Salima Refran. Sa sinalakay na IGL o Internet Gaming Licensee sa Pasay noong nakaraang linggo, kapon-napon ng bukod sa mga banyaga, may mga Pilipino na ring empleyado. Ni-raid ang 3D Analyzer Information Technology dahil sa mga sumbong ng pagpapatakbo ng scam farm. Sa mahigit 200 kinustudiya ng mga otoridad, 62 mga Pilipino. Siguro sir, nagsisisi naman. Kaso lang, gawa nung no choice na rin sa buhay, edi wala eh. Nahirap rin kasi mamatay ng gutom sir eh.
Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mas nakababahala ang mga report na may mga Pinoy na rin nagpapatakbo ng sarili nilang illegal na pogo operations. Kapitirahan na po yun na nanggaling doon sa mga na-raid na pong mga illegal na mga pasugalan at sa mga online scam hubs natin na tinatawag. Na itong mga Pilipinong ito, matututo, makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, network, connection, Kakapala at sila ng na mukha. nga ang magpipimula. Kasama na ito sa mga tinutugis ng PAOK para sa total ban sa mga pogo sa pagtatapos ng taon. Ang nakakatakot yung indigenous scam farm na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May mga mangilan-ngilan ng sumusubok. Ang tanong, bakit? Papaanong- Napakalaki ho ng pera. May binuunang task force pogo closure ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice at PAOK. Ibang usapan na yun. If we see that they're the ones who are perpetrating the scams, we'll charge anybody who's responsible for it. We will not spare anybody. Ayon sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang 9G o pre-arranged employment visas. May hanggang October 15 o hanggang sa susunod na linggo na lang ang mga foreign pogo worker para i-downgrade yung kanilang mga work visa. Pagdating kasi ng October 16 ay otomatiko ng kanselado ang mga ito. After October 15, dyan na po mag-i-issue ang Bureau ng cancellation order for all those who are left who have not yet filed for the downgrading of their visas. Yan po ay may order to leave na, meaning they will be required to leave within a 59-day period. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Miyembro ng gabinete, kasalukuyang senador at ilang nagbabalik sa Kongreso. Ilan lang yan sa mga humabol sa paghain ng kandidatura sa bisperas bago ang huling araw ng COC filing. At mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, alam mo talagang itong buong maghapon, masasabing ito na yung pinakamabigat na daloy ng mga COC filers simula nung nagsimula tayo nung October 1. Paano kasi last day na rin tomorrow at ito na yung bisperas ng pagtatapos ng filing ng COC at tinanggap po ng COMELEC kahit pasado alas 5 na, basta nasa loob ka na nitong the 10th city ng Manila Hotel ng alas 5 ay tatanggapin pa rin ang iyong certificate of candidacy. Kaya kanina, Vicky, halos mag-aalas 6 na nung tuluyan nang natapos yung pagpa-file ngayong araw na ito. Narito po ang report. Isa sa mga naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw, si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing ng nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG si Abalos, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon po ay palamang OIC po muna ang pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Nag-file din ng COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, sina dating Senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ng COC sina dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson, retired Philippine Marines Officer Ariel Quirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ann Sahidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Alcajas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobar, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Marquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Gether Malinaw at Joel Polinario. Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika, Independent Senatorial Candidate na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant Epifanio Perez, Transport Leader Mar Valbuena,
dating NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Maquiso. Po ay si Pedro Gonzales Ordiales. Vicky, sa ngayon ayon sa COMELEC ay nag-file din ng COC si former Defense Secretary Delfin Lorenzana at Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. At sa pamamagitan ng kanilang representative lamang po ito at hindi po talaga sila nagpunta dito at humarap sa media. Kabilang din sa nag-file ngayong araw sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Adriano, Nelling Paliza, Eduardo Bautista. May mga iba pa pong mga nag-file ng COC sa pagkasenador ngayong araw na hindi na humarap sa media at sila ay sina Humalon Alice, Oga Patoza, Yuloyo Alwarico Tam, Jose Abelardo Asuncion Onghoko, at Oscar De Leon Kasipong at Agapito Managase. So Vicky, sa ngayon ay malinis na. Kumbaga ikang wala ng tao halos dito kundi mga miyembro ng media at naghahanda na po ang COMELEC sa isang malaking araw. Bukas ang huling araw po ng filing ng COC. Vicky? Sandra, so ngayon, ilan na ang mga naghain ng COC sa pagkasenador? Yes, sa pagkasenador Vicky, ang huling count po na ibinigay sa atin ng COMELEC ay 127 senators and 137 naman po na party list groups. Vicky? Sandra, bukas na ang last day ng COC filing. At natin ang sinabi ng COMELEC, hindi na nila papayagan yung palitan ng kandidato pagkatapos ng October 8. Ano na ba yung rules ng COMELEC tungkol sa substitution? Yes, Vicky, tama yan. At pinapaalala lagi nga ng COMELEC na ang filing ng COC ay October 1 to 8 at ito na rin yung panahon na pwede kang mag-file o mag-replace ng kandidato. Kaya ang gusto nila ay maiwasan yung tinatawag na placeholder, Vicky, kung saan meron iba nagpa-file pagkatapos later on pwede pa pala silang palitan ng ibang kandidato. So yan na lamang po yung panahon na ibinigay ng COMELEC para maiwasan nga daw po yung pagpapalit ng mga kandidato kung kailan medyo malapit na yung pag-iimprenta ng mga balota. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, ang kapatid niyang si Cavite Governor John Vic Remulla ang hahalili kay Benhur Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa natin ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niyan. 6 na bansa kabilang ang Pilipinas ang magsasagawa ng military exercise sa Northern Luzon. Dumating na nga ang kanilang mga barkong pandigma sa bansa. Pero para saan nga ba ito? Nakatutok si Chino Gaston. Nasa Subic Bay na ang mga barkong pandigma mula Amerika, Australia, Japan, Canada at Pilipinas na lalahok sa sama-sama 2024 exercises. Nagpadala naman ng mga observers ang UK. Interoperability o kakayahang maglayag ng sabay-sabay ang sinasanay sa military exercise na magtatapos sa isang joint sail sa Northern Luzon. Kasama dyan ang paghahatid ng sapat na supply sa mga barko at tauhan tuwing may military operation o panahon ng sakuna. Magagamit ba ang training sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na ilang beses nang hinarang ng China? So we'll execute that as much as possible. So some of the assets that we had hoped to send here, we couldn't, but we can still have the training. Dati nang inaalmahan at tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang pag-imbita ng Pilipinas ng mga barkong pandigma ng mga kaalyadong bansa. Sagot ng Northern Luzon Command ng AFP, walang pinatutungkulang bansa ang taunang sama-sama exercises. Hindi rin lalapit ang joint sail sa Scarborough Shoal na inaangkin ng China. This is actually a 6-nation exercise to develop skills, to develop the different logistic systems so that we could help each other. Everybody's maritime interests are protected. We might not be going out of the territorial seas, but
we will conduct it mostly in the northern part of Luzon. Deterrence o ang pagpigil sa anumang tangkang panggigipit o pag-atake ang pangunahing mensahe ng magkakasabay na paglalayag ng mga kaalyadong bansa sa ilalim ng 2024 sama-sama military exercises. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Di pa nga natutuldukan ang isang taon ng bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Balot naman ngayon ang tensyon ng Lebanon. Bunsod ng palitan ng atake ng Israel at grupong Hezbollah. Kabilang sa mga apektado, kapwa nating Pilipino na naghihintay ng ma-repatriate. Nakatutok si JP Soriano. Napaiyak na lang ang Pilipinong silor habang tinatakasan nila ng mga anak at asawang Lebanese ang Dahiye na bahagi ng Southern Lebanon. Sinamantala nila ang saglit na paghinto ng mga palitan ng pagsabog mula sa Israeli forces at Hezbollah sa Lebanon. Ang direksyon nila papunta sa mas malayong lugar na malapit sa opisina ng kanyang mister. Pero kahit nandun na, dinig pa rin daw ang mga pagsabog. Hindi ko na po alam. Ang sobra-sobra na po ang takot ko rito. Hindi po ako makatulog. Dahil po, kagabi po, araw at gabi po ang bomba po ng Israel, napakalakas po. Nayayanig po ang pinto, ang bintana po namin na mirror. Kahit po malayo na kami, sobrang lakas. Isa lang si Lor sa daan-daang Pinoy sa Southern Lebanon na nakontak na ng Philippine Embassy at Department of Migrant Workers at napapunta na sa mas ligtas na mga gusali habang naghihintay ng repatriation. May 3 shelters tayo pinapatakbo ngayon together with OWA in coordination with the Philippine Embassy, the DFA in Beirut. So far are sheltering around 150 Filipinos in 3 different shelters in Lebanon. Ang problema dahil komplikado ang sitwasyon sa paliparan sa Lebanon, maraming airlines ang nagkakansela ng flight. Pero ayon sa OWA, paisa-isang napauuwi ang ilang Pilipino sa tuwing may nagbubukas na flight. For now, what we're doing is to board them dito sa mga available flights from the Lebanese Airlines. And in tandem with DMW is also preparing for a chartered flight. Mga October 15 yata mag-start. Pero itong mga nasisimulan, basta mayroong available seats, we bring them home. Ang pag-atake ng Israel sa Lebanon ganti nila sa sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah at pagsuporta sa grupong Hamas kung saan may giyera ang bansang Israel. Ang Israel-Hamas war sumiklab eksaktong 1 taon na ang nakararaan matapos umatake ang Hamas sa Southern Israel, partikular sa mga kibbutz o yung housing facilities kung saan mahigit 1,000 katao ang pinatay, kabilang na ang 4 na Pilipinong caregivers. Ang Israel binabatikos ng United Nations at ng ilan pang bansa dahil sa anilay labis na pag-atake sa Gaza kung saan libo-libong sibilyan na ang nadamay, kabilang na ang mga bata. Pero sabi ng Israel, patuloy daw nilang dedepensahan ang kanilang bansa. Ang isa sa mga dinukot ng Hamas at kalaunay nakaligtas na si Jelinor Jimmy Pacheco bumalik ng Israel matapos makalaya pero nagdesisyong umuwi na muna sa Pilipinas dahil para sa kanya mas tumitindi ang sitwasyon ng giyera. Mas lalong naging worse kasi yung situation. Iniisip ko na baka mawalan na ako ng swerte sa buhay so babalik muna ako sa Pilipinas. IDF and the Israeli government is doing its utmost to keep the safety of everybody in Israel. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Handa umanong tumestigo sa International Criminal Court o ICC ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan ay para patunayan ang anyay extrajudicial killings sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi napigilan ni Kerwin Espinosa na maging emosyonal matapos maghain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte nitong Sabado. Ang posisyong yan ang hinawakan ng ama na inaresto para sa umano'y illegal drug possession noong 2016 bago mapatay sa kulungan dahil sa pagpalag umano sa mga mag-i-issue noon ng arrest warrant sa kanyang selda. Wala akong pasensya na po kasi naalala ko ulit ang aking daddy.
hihingilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Handaan niya siyang tumistigo sa International Criminal Court o ICC para patunayan ang umano'y extrajudicial killing sa war on drugs noong administrasyon Duterte. 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Ayon sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares, maaari lamang maging material witness si Espinosa sa International Criminal Court kung direkta niyang maisasangkot ang mga umano'y responsable sa EJK, kabilang na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Ang kaso kasi EJK, Yes. ang ginawa yan ng PNP. So any evidence to show that is material witness and evidence. Pero lalo na kasi ang dulo kasi ng EJK sa ICC si Duterte at yung PNP chiefs niya. Giit ngayon ni Espinosa, pinressure at tinakot siya ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa para humarap sa Senado at amining drug lord siya. Napilitan lang umano siyang sumunod para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya kasunod ng sinapit ng ama. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap at hindi na bilang ang pinapatay ng administrasyon. Kung hindi siya kilalang drug lord sa Albuera Leyte, bakit siya naglayas? Nagtago siya. Tell it to the Marines, Kerwin. Puro sinungaling nung ang pinagsasabi niya ngayon. Okay. Anong motive to sa kanya? Bakit ko siya presurin? Mismong ama rin umano ni Kerwin ang pumunta sa official residence ni De La Rosa sa Camp Crame noon bilang PNP chief para sumuko. Sinabi niya mismo, yung tatay niya, na yung involvement nila sa droga. Inamin nila. Yung tatay nagsabi na si Kerwin talaga ang nagpapatakbo ng droga sa kanila sa Albuera Leyte. Wala pang tugon si dating Pangulong Duterte sa mga akusasyon kaugnay ng kanyang drug war. Pero kaugnay ng pagtakbo ni Espinosa, sabi niya, Erwin, nabuhay ka. Sana manalo ka. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Lalo pang nadagdagan ang mga party list na naghain ng kandidatura sa eleksyon 2025. Ngayong bisperas ng deadline ng filing para rito, 50 nominado ng mga party list ang nagsumite ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Mula naman noong unang araw ng COC filing ay umabot na sa 137 ang bilang ng mga party list mula sa iba't ibang sektor na naghain ng kandidatura. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig-isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto. May panibagong low pressure area at bagyo na minomonitor ang Pag-asa. Nasa labas ng PAR ang bagyo na huling nakita sa layong 2,600 kilometers. Silangan ng extreme northern Luzon, northeast ang galaw nito ngayon, kaya mababa ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yung LPA naman sa loob ng PAR, nananatili sa West Philippine Sea at nasa layong 165 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na umantabay dahil 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR ngayong buwan. Sa datos ng Pag-asa, kapag ganitong Oktubre, kung hindi lumiligis ng direksyon pa iwas sa bansa, karaniwang tumatama ang bagyo sa northern o central Luzon o di kaya sa Bicol region. Pwede rin itong tumbukin ang Caraga region o eastern Visayas.
Nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang minomonitor ng LPA. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies base sa datos ng Metro Weather. Umaga bukas may tsansa ng ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan, Zambales, Bataan, Sulu Archipelago at Soc-Sargent. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang posibleng ulanin. May heavy to intense rains kaya maging alerto sa baha o landslide. May pag-ulan na rin sa Panay Island, Negros Provinces, Bohol, Zamboanga Peninsula, Caraga, Barm at Davao Region. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa na maulit ang mga pag-ulang gaya ng naranasan kanina. Samantala, inanunsyo na rin ang Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng habagat season. Sunod namang aabangan ang pagpasok ng hanging amihan sa mga susunod na linggo. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Definitely happier ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo at ang Philo Livies kasunod ng concert ng popstar sa bansa. Nagka-ultimate fangirl experience pang isa sa nanood dahil sa kanyang ginawang sash. Makichika kay Aubrey Carampel. I cannot tell you how special tonight is, and I'm so thankful you're here. Salamat po! Puno ng pasasalamat ang puso ng Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo sa Manila Silver Star Show ng Guts World Tour sa Philippine Arena nitong Sabado. Nakising along ang libo-libong Philo Livies sa hit songs ni Olivia gaya ng Driver's License, Deja Vu, Vampire at marami pang iba. Sabi pa ni Pinsan, I learned how to say, proud Pinoy ako? Sa isang IG post, sinabi ni Olivia na most special show and most memorable trip ang kanyang first time na pag-uwi sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa warm welcome at pagmamahal ng mga Pinoy. Ipinost din ng Grammy Award-winning singer ang pagbisita niya sa Japaigo kung saan i-donate ang ticket sales ng concert sa pamamagitan ng kanyang Fund for Good. Gayon din ang Pinoy Way ng Boodle Fight. At pagbisita sa Intramuros kasama ang boyfie na si Louie Partridge. Isa sa mga nag-iwan ng comments sa post ni Olivia, si Zia Dantes, naggamit ng account ng kanyang mommy na si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Spotted nga ang Kapuso royal couple nitong Saturday with daughter Zia na isang certified Livy. Captured pa ni mommy yan ang fangirling moment ni Zia ng kawayan at mag-hi sa kanya si Olivia mula sa stage. Present din sina Cassie Legaspi at Niana Guerrero. Kung special kay Olivia ang concert, ito naman ang most unforgettable night ng Pinoy Livy. Ang ginawa niya kasing sash na may nakasulat na Miss So Filipina, kinuha at isinuot pa ni Olivia on stage. Ang surreal moment na capture daw ng kanyang kapatid na may more than 600,000 views na ngayon sa TikTok. As in, pagkakita niya po, sabi niya, oh, can I have that sash? Tapos yun, pinaabot niya po dun sa parang may guard po dun. Tapos yun, sinuot niya po in front of everyone. Tapos yun po, makagulgul na ka dun sa baba. One of the luckiest living araw si Vina dahil sa kanyang ultimate fangirl experience. Parang all the stars aligned na meant to be po talaga na nandun ako at that moment and nakita niya nga po. So sobrang saya lang po talaga. Sabi ngayon ng Philo Livies, come back again, Pinsan! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Iba't ibang proyekto ang napagkasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ng kanilang Pangulo sa bansa. Kabilang dyan ang para sa infrastruktura, turismo at pag-aaral sa posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Nakatutok si Ivan Mayrina. I shall attempt a greeting in Korean. Yorubun Anyong Hashim Nika. Na magtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ni Korean President Yoon Suk-yeol na nasa bansa para sa state visit at ng Korean business leader sa Pilipinas. Hindi niya naiwasang banggitin ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga K-drama, paghanga sa mga K-pop idol at pagkahilig sa Korean food tulad ng samgyeopsal at kimchi.
Sinigundahan ng Korean President ang koneksyon ng Pilipinas sa Korea na mahigit 7 dekada na ang diplomatic relations. Katunayan, 1 milyong Korean ang bumisita sa bansa noong 2023 at merong ng 100,000 Koreanong nakatira sa Pilipinas. Pero lalo pang pinalalim ang koneksyon dahil sa pagpapatibay ng strategic partnership ng dalawang bansa na pinag-usapan sa Malacanang. May pinirmahan pang kasunduan para pag-aralan ng posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant o pagsulong sa nuclear energy sa bansa. This will carry out a thorough feasibility study to continue progress on the BNPP rehabilitation, which we envision to contribute to energy security in the country. Walang gasto sa feasibility study na ikakasa sa January 2025 at kung pumasa sa pag-aaral, sa 2032 balak i-operate ng unang nuclear power plant sa bansa. Napagkasundoan ding pondohan ng Korean company sa mga kalsada sa paligid ng Laguna Lake at mga tulay na magdurugtong sa Panay, Guimaras at Negros Island. I believe that we can see a greater contribution of Korean businesses to the expansion of the infrastructure in the Philippines, including road and bridges. Balak namang bumili ng South Korea ng nickel at iba pang mineral sa Pilipinas na mahalaga sa isang bansang may high-tech industries at advanced electronics. Pero marahil isa sa pinakamahalaga na pagkasunduan ang kaugnay sa maritime cooperation, kabilang ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kung ang Pilipinas nahaharap sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, ang South Korea naman nahaharap sa banta ng nuclear weapons ng North Korea. We must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award. So President Marcos and I reaffirmed that the international community will never condone North Korea's nuclear programs and its reckless provocations, as well as its illegitimate military cooperation with Russia. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sa mga lokal na posisyon naman, tuloy ang tapatang Mayor Vico Soto at Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig. Kanina, naghain ng kandidatura si Diskaya, ang may bahay na may-ari ng St. Gerard General Contractor, na minsan ding naging shareholder sa St. Timothy pero nag-divest na umano. Ang St. Timothy, ang partner ng Miro System na nag-withdraw kaugnay ng pag-supply ng vote counting machine sa COMELEC. Kahapon naman, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Soto. Sa Marikina naman, magtatapat sa pagka-congressman ng unang distrito, sina Senador Coco Pimentel at incumbent Marikina Mayor Marcy Teodoro. Ayon kay Pimentel na naghain ng kandidatura kahapon, mismong ang kampo ni Teodoro ang nag-imbita sa kanya na tumakbo sa Distrito 1. Nagparehistro pa umano ang alkalde sa District 2 kaya nagulat siya nang bumalik ito sa District 1 at kahapon naghain ng kandidatura rin para sa unang distrito. Gita man ni Teodoro, ang mga Pimentel ang unang lumapit sa kanila para makipag-alyansa at ang usapan nila, ang asawa ni Pimentel ang tatakbo pero kalaunan kumalas umano sa kanilang alyansa ang mga Pimentel at nagdeklarang independent. Sa home province ng Pangulo naman, naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si re-electionist Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sinamakan siya sa filing ng amang si Pangulong Bongbong Marcos at inang si First Lady Liza Arneta Marcos. Huli pero hindi kulong ang isang nagbenta ng ticket para sa concert ni Olivia Rodrigo ng mahigit 20,000 pesos imbis na mahigit 1,500 pesos lang ang isa. Wala pa kasing ordinansa ang Bukawi, Bulacan kontra scalping. At nakatutok si Jonathan Andal. Finish the concert and then excited na sana si Kila na mapanood ang idolong si Olivia Rodrigo na nag-concert nitong Sabado sa Philippine Arena. Pero imbes na sa concert venue, sa mga pulis muna siya napadiretso. Ang binilhan kasi niya ng concert ticket, scalper na dinampot sa labas ng venue dahil nag-aalok doon ng ticket na abot 23,000 pesos ang isa. Yan ay kahit 1,500 pesos lang ang original na presyo. 46,000 pesos ang ibinayad ni Kila para sa dalawang ticket. pagdating ko doon, andun siya kasama yung mga police, naka-off pa yung cellphone niya, tapos sabi ng police, sige, i-on mo na yung cellphone, tsaka ibalik mo yung pera. So, binank transfer niya ako ulit, tapos binigay yung tickets. Sobrang apologetic ng scalper, na sabi ko, kahit bayaran ko siya yung 1,500, na nakuha niya yung price talaga is 1,500 for each ticket. Sabi ko, sige, bayaran kita 1,500 for each ticket, so 3,000. Pero sabi ng police, hindi. Masama talaga yung ginawa niya kasi binebenta yung ticket na binili mo na to other people for 15,000 pa.
So kunin mo talaga full refund. Sobrang fan lang talaga ako. Ito na yung last resort ko. Nakapasok sa concert si Kila gamit ang ticket na nakapangalan sa scalper. Online niya nahanap ang scalper na ayon sa pulisya, Singaporean national na hindi unang beses nagbenta ng admission ticket. Lahat ng concert, pinupuntahan niya para kumita, allegedly businessman. Ang sinabi niya agad is willing naman daw siyang ibalik yung payment para lang matapos na yung issue. At hindi naman daw niya pinilit na bilan o ibenta yung kanyang tickets doon po sa kay Madam. Hindi inaresto ang scalper dahil walang ordinansa sa Bocaue, Bulacan na nagpaparusa sa pagbebenta ng admission ticket na mas mahal sa orihinal na presyo. Pero plano na nilang gumawa ng ordinansa laban sa scalpers. Bukas pag-uusapan namin ito sa Sangguniang Bayan ng Bocaue. To protect the consumers, to protect the Bocaweños, kahit na may risk na ma-question ng constitutionality nito, yung state kasi hindi pwedeng mag-intervene between a buyer and a seller basta pareha silang nag-agree. Sa ngayon, ang mga may ordinansa laban sa scalpers sa Quezon City, Pasay City at San Juan City. Aminado ang DTI o Department of Trade and Industry, walang batas na nagre-regulate sa scalping. Hindi raw kasi ito masasakop ng Price Act dahil hindi naman basic necessity ang admission ticket. Pero importante umanong magkaroon na ng batas na magbabawal at magpaparusa sa scalping sa buong bansa. Si Kila hindi na raw bibili sa scalper. Huwag na kayo bumili sa scalper. Never again. Once and never again. Kahit hindi na ako maging fan, okay lang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kabi-kabilaman ang milestones gaya ng success ng Winners War, may isang hiling si Bea Alonzo para sa nalalapit niyang birthday. At si Carla Abellana naman may life lessons na gustong i-share sa gitna ng pinagdaan ng health issues. Makichika kay Aubrey Carampel. Bukod sa kanyang upcoming birthday, maraming milestones na ipinagdiriwang si Kapuso star Bea Alonzo ngayong October. Kagagaling lang ni Bea recently sa Morocco and Spain para kunin ang kanyang residency card. Actually, I have been a resident of Spain for almost 2 years now. Pero hindi ko pa nakuha yung card ko. So, first time ko nakuha yung card ko. That's why I was so happy. That was the reason why I went. And then, I'm about to renew na. Speaking of travel, in her entrepreneur era na rin si Bea na nag-launch ng new line of luggage bags. Hoping nga siya na magamit niya ito soon for her birthday dahil ang kanyang wish. I don't know kung mapapayagan ako just a few days, but I really want to travel with my mom. Sana! Thankful si Bea sa support ng kanyang Widows War co-stars na dumalo sa launch ng luggage line. Kabilang na si Carla Abellana na sa show lang daw niya Mortal Enemy. I'm very fortunate to work with these people who are kind, who are professional, who are passionate in their craft. Off-cam is completely the opposite. We have a very good relationship. Matagal na rin, ilang months na rin kaming magkatrabaho. Kahit pa paano, may mga occasions na rin and events na pinagsamahan kami. Giyera na talaga sa Palacios Estate dahil ang isa sa mga pasabog. Buntis ka. Buntis na rin ang karakter ni Carla na si George. We both know you did it. Sam is shaking naman dahil sa natuklasan ni Madam Aurora kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak na si Paco. Nako, alam mo, sumakit yung anit ko sa mga eksenang ginawa namin. So, antabayanan niyo yun. Kung kilala ng audience si Madam Aurora, we all know that it's not going to be easy for Sam. Wala naman pong linggo na hindi namin kayo ginulat. Wala po kaming pasabog or revelation. Puno-puno po ng secrets ang Widow's War. So, tingnan natin kung anong mangyayari kay Sam. Recently, nag-open up si Carla tungkol sa kanyang health condition na hypothyroidism. Isa raw ito sa dahilan ng kanyang weight loss struggle at perimenopausal na rin daw siya at age 37. It's something I have to deal with, ang mga health issues like hypothyroidism. Kumbaga, nire-remind sa akin ni God how valuable life is, how important our health is.
Walang pinipiling age yan and gender. Anytime, pwede kang magkasakit. So dapat, wag mo nang hintayin na magkasakit ka bago mo alagaan yung sarili mo at yung katawan mo. Dapat agapan mo na siya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 79 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.